Drilon, trinidor si Leni Robredo at pumanig na kay BBM. Kampo ni Leni Robredo pumapanig na sa BBM Sara. Ating abangan ang buong detalye, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga maiinit na balita sa Pilipinas. Yung ating pag-usapan. Next week ay magkakaroon na po ng proclamation sa magiging dideclare ng President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Dahil po simula Monday, pinakalate na ang Tuesday, kinabukasan, ay magkakaroon na po ng opisyal na counting o bilangan ang Kongreso at Senado na nakasaad sa saligang batas na sila ang magbibilang para sa pangalawang Pangulo or Pangulo at pangalawang Pangulo, then sila ho ang magpoproklama. Okay, after ng counting. At wala naman tayong nakikitang dahilan para pigilan ito ng oposisyon dahil wala naman silang matibay na mga ebidensya na magpapatunay sa kanilang bangungot, pangarap, panaginip o sa pantahang mali na merong maduming eleksyon. Malinis po ang eleksyon noong Mayo 9. Yan po ang aking direktang sinasabi. Okay? Sa aking monitoring 24/7 before, during, and after election. Malinis po yan. Kaya ho ako'y umaasa na katulad ng mga senador, ng mga congressman na nagsabing ready na sila sa pagre-resume ng Congress sa May 23, sa Monday na po yan, para ho sila'y magbilang. Dahil kung hindi nila gagawin ng kanilang trabaho, sila po ang mananagot sa taong bayan. 31 milyong Pilipino ang naghalal kay Marcos, pero din kay Sara. Yan po yung nag-aabang sa formal na proclamation o counting and proclamation. Tandaan nyo, sinabi ko noon, hanggang ngayon, ulitin natin, yung pong lumabas na mga numero ay hindi na mababago. Galing sa COMELEC, galing sa PPACRT at iba pa, hindi na magbabago yan. Kung magbabago man yan, kaunting-kaunti lang, sila pa rin po ang i-declare na President-elect and Vice President-elect. Maniwala po kayo. By next week, tapos na rin ito. Ang akin pong sa pantaha, mga 3 hanggang 4 na araw lang ito eh. Kung hindi gigimik ang mga oposisyon para harangin ito. Pero katulad na sinabi ko, wala naman ako nakikitang malalim na basihan para kailang harangin ito. Maliban lang kung mga haras sila. Kasi ang tamang proseso ng paghahabol, kung meron man, na nakikita silang ebidensya ng kapatunay na merong nangyaring hindi maganda sa eleksyon, abay wala namang ibang pupuntahan sila. Kung hindi sa Presidential Electoral Tribunal, Supreme Court po yun, hindi Kongreso. Ang Kongreso hindi nag-i-entertain ng reklamo. Ang Kongreso walang karapatan sa ilalim ng batas na mag-entertain ng mga hinaing ng mga abogado at politiko. Wala po. Lahat yan, pagka Presidential at Vice Presidential, Korte Suprema ang pupuntahan, kung meron man. Pero ako naniniwalang hirap din sila. Wala rin silang dokumento magpapatunay na may nangyari. Kaya nga inuulit ko, bangungot, panaginip lang sa pantahalang na sinasabi ng oposisyon at political opposition na meron dayaan. Wala po. Nagsalita na ang COMELEC, nagsalita na ang PPCRB, nagsalita na ang international community na nagsagawa ng pag-oobserba sa ating general election. Sabi nga ng international community, pasok na ang Pilipinas sa international standard ng eleksyon dahil nakita nilang maayos, mataas ang percentage, 80% ng mga Pilipino sa registered voters ay nag-participate sa eleksyon. Kaya ang ganda nun. Kaya nga ang ginagawa ng opposition kung ano-ano na lang na petisyon eh. Tulad ng binabalikan yung COC, Certificate of Candidacy, matagal ng issue. Nireject na nga ng COMELEC na silang mayroong restriction. Although karapatan nila, nagpunta pa ng Supreme Court, di ba? So, nagbungabalik sila sa dating issue. Sa dating issue na may kinalaman dito, sorry po, sa nangyari niyan. Okay? Pero yung isyong may kaugnayan sa kung ano po ang mga nangyari or kaganapan doon sa eleksyon, wala silang masabi, wala silang maipakita. Ayan. Okay? So, yun yung malinaw. Kaya, inuulit ko, ito pong counting na bibilangin ay ng Kongreso at Senado, wala akong nakikitang malaking problema. At matatapos ito. Kasi kailangan tapusin ng Kongreso. Yan ang huling trabaho ng Kongreso eh. After nyan, kuklose na ang Senado at Kongreso. Ang 18th Congress. Magsisimula ang 19th Congress, ibang komposisyon na yan. Ibang senador, ibang congressman na. Yung mga bagong halal. Yun po yun eh. At bagong gobyerno, bagong presidente na rin. Hindi na under Duterte administration, under Marcos administration na ang 19th Congress.
So move on talaga ang dapat to. Kaya tayo at yung pong mga Pilipinong naniniwalang maayos ang eleksyon, huwag kayong padala. Manatili pong sumusuporta sa ating pamahalaan dahil ating obligasyon yan bilang Pilipino, obligasyon bilang mga mamamayan. Ayan po yan. Okay? Sa mga nangyayari. Samantala, itong issue tungkol po sa mga posisyon sa gabinete, sa executive department, ongoing po ang proseso dyan. Hindi tayo pwede makialam dyan kung sino ang gusto ng magiging President-elect Bongbong Marcos na gabinete, chairman ng mga korporasyon, presidente ng corporation under executive department, wala tayong magagawa. Ang commission appointment lang, kung kinakailangan dumaan doon, yun lang po ang pwedeng pumigil dyan. Kung walang qualification ang ma-appoint. Pero dun ho sa hindi kailangan ang commission appointment, wala nang magagawa dyan pag na-appoint na ng Malacanang. Iyon po yun. Although marami tayong dapat bantayan kasi nakikita ko sa galawan ng mga oposisyon na parang kakampi na yung leftist, yung talagang mga komunista at ibang grupo na ayaw maniwala sa kahit anong gobyerno, hindi sila titigil. Hayaan natin sila. Mananagot naman sila pag lumampas na sa alituntunin ng ating mga batas. Pero ang mahalaga, going forward, tuloy-tuloy ang pag-uso, national unity, kaunlaran ng ating bansa. Yun po yung mahalaga. Ipagmalaki natin sa buong mundo na tayo nagkakaisa. Although may mga malungkot na balita, nagpunta ang pamilyang Bongbong Marcos, mga Marcos sa Australia para magpahinga at mag-birthday yung anak. Abay, yung iba'y nagpuprotesta pa. Sinisiraan pa yung president-elect sa ibang bansa. Ewan ko anong meron ng mga Pilipino. Nakakalungkot. Bakit kasi may mga Pilipinong masyadong mapanira sa kapwa Pilipino at sa ating gobyerno. Dapat ang mga Pilipino ay lahat maging ambasador. Yung mga nasa abroad dapat ambasador. Tagapagtanggol ng ating bansa. Pero may mga Pilipinong nandun sa ibang bansa para siraan ang ating bansa. Nakakalungkot yun. Dapat tayo magtatanggol sa international community na matino tayo. Pero merong iilan o kakaunting Pilipino, sila pa yung sumisira sa ating sariling bayan. Hindi ko na alam kung bakit gano'n sila. Ibang klase mga Pinoy ang mga yan. Okay? Ang ibang lahi, hindi ganyan eh. Ang kanilang bansa, minamahal, pinagmamalasakitan. Tayo mga Pilipino, nakatapak lang ng bahagya sa ibang bansa. Nag-iba na ang ugali, nag-iba na yung paninindigan, pati sariling bayan sinisiraan. Only in the Philippines. Para naman sa inyo, ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Magkomento lamang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga maiinit na balita sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood.